Network Entertainment. Yung population mataas, patungo din doon sa mga area kung saan may mga bahaing lugar. Sa ngayon po nandito po ako sa Senromati di Inal Senromati bilang Forest Technician 1. Pinaka-focus ng trabaho ko is POHADA Protected Landscape and Seascape. Nagkakandak po kami ng assessment which includes dito ang mga seagrass, mangroves at saka mga coral reef. Personal po talaga yung funding source na to, sir. Kasi nga thesis ko lang to. So nung Personal po nag-masters po kayo, hindi siya parang study leave or may scholarship kayo? Personal po kayong nag-enroll sa master's program? Personal po talaga, sir. Kaya yung Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is an environmental scientist who has worked for over a decade at the Department of Environment and Natural Resources, serving under programs such as the National Greening Program and the POHADA Bay Protected Landscape and Seascape. He holds a bachelor's degree in agricultural technology from Davao Oriental State College of Science and Technology and a Master of Science in Environmental Science from Davao Oriental State University. So without further ado, let's all welcome Mr. Ramil Ramos. magandang umaga or gandang gabi sa nakapapanood nito. At sa iyo rin, Doc Paul. Sana po ay aabot ito sa mga ibang nagbabalak na maging scientist po. Ayun lang po. So welcome sa podcast, Sir Ramil. So ang topic natin ngayon tungkol ito sa flood and susceptibility mapping sa MATI, Davao Oriental. At Yes ang po, study sir. na ito ay na-publish sa Davao Research Journal. So the usual, bago natin pag-usapan ang naging study ni Sir Ramil, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So sir, pwede niyo po bang ikwento sa audience natin ano po yung current work niyo po? So saan po kayo nagtatrabaho ngayon at ano yung duties niyo dito sa trabaho niyo? Okay po. Sa ngayon po nandito po ako sa Senromati di Inal Senromati bilang Forest Technician 1. Pinaka-focus ng trabaho ko is POHADA Protected Landscape and Seascape. So nagkakandak po kami ng mga assessment which includes dito ang mga seagrass, mangroves at saka mga coral reef. So yun ang pinaka-focus ko sa trabaho namin dito. At saka bilang GIS na rin po yung tagagawa ng mapping at saka analyze na rin po for the watershed characterization at saka ibang mga location map. Yun po, at saka mayroon ding mga kasi nga na belong to rank and file. So isa din po ako sa mga enforce ng environmental laws tulad ng PD705. Yun. At saka enforce na rin under ng Republic Act 11038 po sa protected area. So, yun ang Ano po yung pinaka-focus mga ng yun, yung trabaho. PD705 tsaka ano pa yung isa yung sinabi? Okay, PD705 po, yan po ang forestry laws po. Dito na papaloob yung mga batas ng pagputol ng kahoy, yung mga bawal nating gawin, at iba-ibang klaseng mga under forestry laws. At saka yung 11038 yun pong mga batas ng under ng protected areas from terrestrial to down to coastal. Yun yung mga batas na kumbaga parang Biblia namin ng DENR po. Yan po yung mga nagsisilbing guide namin para mai-enforce yung
laws po. Yun po yun, sir. Gano'n na po kayo katagal sa DNR? Actually, sir, 13 years na po ako dito sa DNR. 9 years na rin akong naging regular employee. Yung pinakaunang karanasan ko is about the National Greening Board, sa program ng National Greening, NGP. Tsaka yung pinaka-focus ko po yung magpunta sa malalayong bukirin para implement yung program na pagtatanim po ng iba't ibang klaseng kahoy po, sir. Yun. For 4 years yun ginagawa ko. At saka naging regular po noong 2017. Binigyan po ako ng permanent na posisyon bilang Forest Technician 1. Sa awa ng Diyos, hindi po hanggang yun. Kaya po nag-aaral po ako ng Masters of Science and Environmental Science. Yun ang pinaka-focus naman dito bilang bilang empleyado ng gobyerno para maging mapopromote po sa ating yung mapopromote. Yun talaga yung pinaka-focus ba tayo nag-aaral ng masters po. Pero Ayun lang yan po. po ba yung una nyong trabaho after college? Sa DNR na po kayo agad or may trabaho pa kayo before that? Actually, sir, nagtatrabaho ako private yung Golden Valley. Sa Golden Valley po. Yung parang public cemetery dito sa amin. Bilang agriculturist. Iba yung tinatanim ko. Yung mga patay na hindi tumutubo. Yun ang pinakaunang trabaho ko po. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Golden Valley kasi nga yung Golden Valley nag-close na kasi nga parang may away sila sa lupa na yung ginawang sementeryo. So, yun, ongoing pa naman yung kaso. Kaya yung mga lahat ng properties ng Golden Valley sa akin iniwan. Kaya yun po, sir. Ay, kaya din po ba kayo naglipat kayo ng trabaho sa government kasi parang pasara, tama ba yung pagkaintindi ko? Parang pasara na yung previous job nyo? Ganun ba? Yes, sir. Yes, sir. Yun talaga po. Nasara kasi yung previous job ko, yung Golden Valley. Kaya po, nag-apply po ako sa DNR Okay. 2013. Yun, natanggap naman bilang extension officer. At saka yun na rin yung sir. Hanggang ngayon, nandito na ako sa DNR. Yung question ko din po pala kasi GIS yung ginagawa nyo ngayon at natatandaan ko parang hindi siguro few years, maybe 10 years ago, hindi pa ganun kasikat yung mga GIS sa Pilipinas. So, paano Yes, po sir. kayo na-introduce sa mga GIS mapping, mga ganito? Ano yung mga unang GIS mapping project na ginawa nyo at paano kayo na-introduce doon? Okay, sir. Ganito kasi yan, sir. Yung pumasok ako sa DNR, yung GIS focal namin dito ay may katandaan na rin. Kaya naghanap sila ng magkaka-interest. Actually, yung GIS is for foresters po kasi yun, pero hindi fit sa aking kurso na bilang isang agriculturist. So, ang ginawa ko, nagkaka-interest ako kasi nga nung panahon ng aming PINRO, inuobliga po kami na maggawa ng maps. Kasi nga lahat ng mga area na napuntahan namin, kailangan namin i-mapping yun, sir. Kaya yung area na yun, tinatawag namin yun na integrated chart mapping. So, ang nangyari, parang kung sa Bisaya pa, napugos. Parang na-oblige po akong magawa ng map. Kasi nga hindi kami makakatanggap ng sweldo noon, sir, kapag hindi kami nakagawa ng map. Kaya yun ang nangyari.
ah, talagang ano po, ginawan ko ng paraan para makakagawa ng map. May nagturo din naman, hangga't na-practice ko ng maayos at saka yun, tuloy-tuloy na. Yung head ko naman dito sa office, pinadala ko sa mga training at saka gano'n nag-i-improve din naman siya, sir, at saka nagkakaroon ako ng interest. Parang ang nagawa parang ano po, tini-train ako ng mga kasama ko dito sa office at saka sa mga ano rin po, may mga training ako from NAMRIA. Kaya yun, nag-improve din naman. Tsaka yung mga training kasi, sir, minsan parang kulang para sa akin. Kasi nga yung mga training namin parang basic lang yung tinitrain, pero ano lang po ako, nag-explore doon lang na dito sa YouTube. So marami akong nakikita doon na ganun pala. Tsaka yung mga kung paano gagawin. Tsaka intindihin yung mga value ng mga raster image at saka iba-ibang mga shape files. Yun, nag-i-improve din naman, sir. At saka yun na yung ginawa kong thesis. Although may mga publish ako na hindi pang GIS, katulad ng yung species identification ng Luban Island, yung mga yung flying fox, yun kasama na rin yun na publish, at saka yung mga elevation driving ng Hamigitan, may GIS na yun na konti, tulad ng bawat elevation every 100 meters, tinitingnan ko yung mga karaniwang nabubuhay na mga species trees doon. So na-publish din naman. Kaya Since nabanggit nyo yan, sir, curious ako. So, may correlation ba yung elevation sa mga species na na-observe mo ng mga tanim? yes po, sir. Kasi nga yung study na yun is focus yung iba't ibang endemic species ng trees dito sa Hamigitan. Kaya bawat elevation ng yung Hamigitan, tinitingnan ko yung mga uri ng species at saka yung kalakihan or yung sir, yung gaano ba sila nagtatribe doon sa bawat elevation. Yun, sir. Kaya sa bawat taas ng elevation ng Hamigitan, parang lumiliit yung po, sir, yung size nila. Katulad na rin yung ilang kanilang trunk at saka yung mga leaves lumiliit. Yun, may mga naman doon, scientific na mga explanation ba't lumiliit, sir. Yun po, sali na rin yun sa mga na-publish. Okay, sir. Ngayon po, 'di ba, recently nag-graduate kayo nung masters nyo. Curious din po ako, in your experience, sa tingin nyo po, ano yung naging advantage and disadvantage yung yung nag-masters kayo after a long time na naging part na kayo ng labor force? Okay, sir. Ganito yan, sir. Ano lang po ako, literally nag-masters para makakuha ng mas mataas na posisyon. Pero nang yung nagsisimula na yung pag-aaral ko, so parang nag-shift na, nagkakaroon ako ng interest doon sa science aspect po. Yun ang yung malaking pagbabago. So marami rin nagsasabi na, "Uy, Ramil, parang naiba ka yata. Naiba yung mga pananaw mo sa buhay." Kaya napakalaking tulong po talaga yung po, sir, balik eskwela. Kasi nga yung last graduate ko ng agriculture is 2005 pa yun, sir. Ang tagal na yun. Yung pagbalik ko ng pag-aaral is 2023 po yun, sir. So parang kung sa Bisaya pa, sir, nikaging na yung utak ko. Yun ang
Isa na rin sa mga purpose ko is for extension for my learning na sana matuto ako muli. Uli. Mm. Yun ang pinaka-purpose ko ba't ako nagbalik eskwela po, sir. May mga Mm. ano po talaga dito sa Mati, may mga di ko na lang babanggitin yung mga school na nag-o-offer ng masteral, pero parang sa isang buwan yata, isa lang yung pasukan nila. Minsan pa minsan pa, ano lang, online. So, parang ayaw ko yun, sir. Mm. Sabi ko sa sarili ko na, gusto ko talaga itatry yung sarili ko na hanggat saan kaya ko. Kasi nga Mm. yung graduate ko, sir, literally, ano po ako, parang pasang-awa lang po. Pasang-awa lang. Kung titingnan mo yung transcript of records ko, sir, sa undergrad ko, parang ano po, pumasa ng dahil sa awa lang po talaga. So, Ah, yung nag-masters ako, at saka in-encourage din po ng mga kaibigan ko, lalong na yung boss ko, dito sa DNR. Pwede ko ba banggitin yung pangalan niya, sir? Wag okey na lang naman lang. po. Okey lang. Okay. Sige, Pedro Banjola po yung nag-encourage sa akin ng magbalik-aral ka. Kasi Hmm. mataas yung potential mo. Yun. O sige, sir, gagawin ko yan. Actually, isa rin po siya sa nagtuturo sa University of Mindanao bilang Ah. Doctor of Public Administration. Yun, encourage niya ako na mag-aral lang ko. Sabi ko sa kanya, sir, agriculturist po ako, sir. Gusto ko yung more on science. So, bigyan ko ng ano po, halaga. At itatry ko po yung best ko kung kaya ba. Kaya yun po ang nangyari, sir, ba't ako Hmm. kaka-interest sa science at saka lalong-lalo na dito sa GIS. Naging ano na lang, mas pinili ko po na ito yung maging thesis ko. May mga tumulong din naman sa akin dito sa Durso na mga GIS din po. Graduate doon sa Japan. So, si Dr. Jonathan Cabrera, isa din po itong nakatulong sa akin na mag-focus dito sa GIS. At sa advisor ko din po na si Dr. Phoebe Niminso Kalika po. UP graduate din po yun siya, sir. Kaya Hmm. sila yung mga behind the ba't ako nandito, ba't ako nagkaka-interest ng science po. Hmm. Ayun, so madami na tayong napagkuwentuhan sa naging journey ni Sir Ramil. Ngayon pag-usapan naman natin yung paper niya which ito din basically yung naging master's thesis niyo, 'di ba, sir? Yes po, Yung sir. pag-usapan natin. And so ang title nito ay GIS-based multi-criteria decision analysis for flood and landslide susceptibility mapping and urban sprawl assessment in the city of Mati, Davao Oriental, Philippines. So sir, first question palagi sa segment na to ay can you explain your paper in one sentence? Tungkol saan po ba ito? Okay, sir. Simple lang po. Literally, mapping for flood and landslide zone at magiging epekto nito sa komunidad. Ganyan lang po talaga yung concept ng study nito. Hmm. Doon Ganun po lang. sa title may term kayo na yung multi-criteria decision analysis, so MCDA tapos Yes po. AHP. Ano pong Ah, ibig sabihin nun? okay. Ito po yung mga method ng ginagawa ko sa thesis ko. Yung multi-criteria decision analysis. Ah, Bilong ng analytic hierarchy process method. So, gumagamit po ako ng mga raster images yan, sir. Yung raster image, ito yung mga binigay ng NAMRIA na 10 by 10 yung kanyang ano po, pixel. Kaya dito po ako nag-focus ba't ako nakagagawa ng iba't ibang criteria. Isa na po dito yung tinatawag kong topographic witness index.
ito po yung pinaka kumbaga ang process nito ay kinukuha dito yung flow of accumulation kung saan yung baha mag-accumulate po talaga sa isang within the boundary ng mati. Saka yung flow of direction kung saan yun patungo yung mga direksyon ng mga baha. Yun lang po. Isa din po dito yung mga slope degree ng ano po, Ay, sir, ang bago po pala natin i-discuss in more detail yung naging study niyo, Oo. siguro ano lang, konting backstory lang, bakit bakit ito yung napili niyong thesis topic? Okay, sir. Ano po yun, sir? Pinaka-trabaho ko na din po dito sa DNR, yung bilang isang GIS. Ah, para sa akin, parang madali lang yung gawin. Kasi nga, gusto tayong gumraduate agad, sir ba? Kaya ang ginawa ko, dito na ako magtitesis. Kasi nga, parang para pagsabay ko kasi yung pag-aaral at saka pagtatrabaho para sa akin, madali lang. Yun ang pinaka aim ko. Ba't ako nagtitesis ng about GIS. Pero yung resulta hindi din pala madali. Yun pilit ko naman inintindi yung mga itinuro ng aking advisor, sir. Ganun yun ang nangyari. Ayun, so kanina po may binabanggit kayo na yung kinailangan niyo na data para magawa yung ganitong klaseng analysis ay kinuha niyo from NAMRIA. So can Yes po. you share din po, siguro isa-isahin po natin dun muna sa sa flood susceptibility. Paano niyo ginawa yun? Anong klaseng data yung ginamit niyo dito para magawa yung flood susceptibility map na ginawa niyo? Okay. Una po, yung raster image na 10 by 10 yung pixel niya. So, yun yung pinaka kumbaga base ko po ng lahat ng analysis po. So, dito na yun papasok yung tinatawag na topographic witness index yung sinasabi ko kanina. Kasi nga doon yung may process kasi yan diyan nga kumbaga makikita ko yung mga flow of accumulation ng isang lugar. Kumbaga lahat ng baha, possible na lakas ng ulan. So saan po ba banda magkakaroon ng mag-accumulate yung baha. So makikita natin doon kung saan barangay possible na magiging mabahain. So gamit din po yung mga LULC, yung land use land cover. Dito yung isa rin sa mga criteria na ginagamit ko, which is sa isang analysis gumagamit ako na 20% every criteria. Kaya yung actually yung baha may 5 criteria kasi yun, sir. Gamit dito yung slope degree map, yung topographic witness index at saka elevation map. Kasali na rin yung rain intensity at saka yung vegetative LULC land use land cover map. So bawat isa doon, sir, may 20% na value. So yung concept ng analysis ng GIS, automatic yun, sir. Makikita natin yun kung saan yung bahain na lugar dito sa Mati. Yun po yun sa sir. So bali, for example po dun sa flood susceptibility, 'di ba? For example, 'di ba may 5 criteria. So sa bawat Yes po. criteria na 'yon may 20% po. okay. Parang So may scoring siya. For Oo. example, si slope may scoring siya, tapos yung criteria 2 may scoring. Tapos para magawa yung final map may 20%
dito 20%, tapos i-total yun yung flood susceptibility dun sa final na map. Ganun ba yan? Oh, yan po yung concept niyan, sir. Parang ano po, may value kasi yung bawat criteria. So, ita times doon sa kung ilan yung percentage na inilagay ko. So, gamit yung 20% bawat criteria. At saka magkakaroon ng subtraction doon sa bawat criteria. So, may total na makikita na natin yung kung ano yung mga flood prone areas. Parang ganon yung mathematical concept niya, sir. Pero bakit po siya equal yung weighting niya? 'Di ba yung concept po ng AHP ay dun mo alamin kung sino yung may pinakamataas at may pinakamababa na contribution. So Yan po. dapat, for example, si rank 1 dapat mas mataas yung weight niya followed by rank 2. Pero yung dapat sa ganun po inyo talaga. 20%, bakit po naging ganun? Ganito po yan, sir. Tinanong din po ako ng yan sa isa sa mga panelist ko. But bakit 20% lahat yan? Anak ko, ganito lang yan, sir. May mga readers kasi natin na, talagang bahain yan kasi nga yung isang criteria mo dyan is malaki. Sabihin na lang natin na yung slope degree ng isa sa mga criteria mo, palagay na lang natin na mas malaki siya kaysa iba. So, magkakaroon po talaga na siya yung sabihin natin, siya yung dahilan ba't nagkakaroon ka ng ganyan na result. So, ang ginawa ko po para mas madaling maintindihan ng yung mga readers natin, so, ginawa kong equal. So, ibig sabihin yan, walang bias. Okay. Pag sinabi natin, okay, dito lang sa Topographic Wetness Index, 20%. Pag LULC naman, nilagyan ko na rin ng 20% kasi nga, may iba-iba kasing value yon. So, sa bawat equal na inilagay ko na percentage, so makikita ko talaga yung kung anong result na ng analysis na to. So, ganun lang, sir, para maiwasan lang yung possible na question ng aking panel. Kasi nga, pag sinabi natin landslide prone, ang isa pinakamalaking basis niyan is slope talaga. Yung ibig sabihin mataas yung higher degree ng slope. So, siya yung pinakamalaking factor ba't magkakaroon ng landslide. So, pag sinabi natin vegetative cover naman, so liliit din naman yung possible na maging landslide kasi nga dense naman yung vegetative cover niya. So, parang ganun lang yung concept. Ang ginawa ko, sir, ini-equal ko yung every criteria niya, every percentage. Kaya, doon makikita yung pinaka-result talaga. But, ganun ang result niyan. Ganun lang po yung concept niya, sir. Kaya, ko ginawang equal yung niyan, percentage ng bawat criteria. Pero curious din po ako, sir, bakit paano yung validation nito? Gaano siya ka similar or different dun sa maps ng MGB or NOAA? Bakit nyo kailan gumawa ng sarili nyong map? Okay. Hindi ko rin po kasi alam yung ano yung method ng MGB at saka NOAA. Minsan kasi dito sa amin, binigyan kami ng map ng MGB. Lahat ng portion ng Mati, parang lahat po ay landslide prone areas. Para na-curious ba ako, ba't lahat ng Mati is landslide prone areas? Kasi nga, sa palagay ko lang, baka doon lang sila nagbe-base sa slope degree map. So, ibig sabihin, pag biyan ng, sabihin natin 30 pataas yung degree ng 30% degree ng slope, ibig sabihin yan, baka ito yung binaka-basis nila na magiging landslide prone areas na yung lugar. Kaya, hindi po agad ako naniniwala kasi nga, may mga basis mo naman po talaga
di po lahat ng Mati is landslide prone areas. Kasi nga may mga type of soil naman, klase ng lupa, may malalambot na lupa, may mga rocky portion na lupa, at saka nagdepende na rin po diyan sa clay natin. Kasi nga pag sinabi nating clay yung area, so alamang nagdedepende na lang din yun sa dami ng tubig na ibubuhos mo diyan, kaya magkakaroon ng liquefaction. Tsaka isa na rin dito yung mga forest covered na mga area, so hindi natin masasabi kaagad yun na landslide prone area kasi nga yung isa na rin yung kapag sabihin nating makapag-hold ng landslide, isa na rin yung mga gamot or mga ugat ng mga halaman po, di ba? Yung malalaking kahoy. So, yun ang nangyari. Naging-curious ako ba't lahat ng Mati nagiging landslide prone areas. Kaya sinami ko na rin yung flood prone areas kasi nga isa na rin yun sa halos ano lang kasi yan sir, pag malaki yung ulan, nagkakaroon ng flood at saka nagkakaroon din ng landslide. Parang ganun yung pananaw ko po, saka mga ganyan na mga possible na magaganap dito sa Mati. Kasi nga lahat ng mostly ng landmass dito sa Mati is matatarik po talaga yung bundok. Kaya yun. Tsaka siguro din po sir, isa ding naisip ko ay kung ginagawa ng MGB or NOAA na national scale yung mapping nila, for sure iba yung resolution na pinapasok nila dun sa modeling nila. So kung mas coarse yung resolution nila, siguro nakaka-affect din yun bakit parang mas malaking area nung Mati na lumalabas sa inyo na mas prone. Pero yung sa inyo kanina, sabi nyo 10 meters yung ginamit nyo na resolution. Baka isa din yun sa mga dahilan sir, but parang lahat ng Mati na nagre-result na landslide prone areas lahat. Kasi may color coding yung mapping kasi sir. Ang buong Mati parang pula lahat yung nakalagay. So hindi po ako naniniwala kagad doon sa mga naibigay nila kasi nga hindi ko alam yung paano ba nila ginawa or paano bang method na pagpipredict ng mga landslide prone areas. Kaya yun, gumawa ako ng mga ganitong paraan or isa din naman to sa mga ginagamit namin sa paggawa ng yung watershed characterization sir. So pinipredict namin yung possible na landslide prone areas at saka flood prone areas. So ginawa ko na dito buong Mati. So yun ang nagiging result po. Pero na-validate nyo ba sir, like for example, yung landslide and flood susceptibility map nyo, na-compare nyo ba sa kung may record man ng landslide events or flood events, kung tumutugma ba siya dun sa nagawa nyong map? Yes po sir, yun yung pinaka mahirap na ginawa ko sir kasi nga nag-antay pa ako ng malaking ulan at saka kung possible magkakaroon ng landslide dito sa area namin. So sa awa ng Diyos yung mga nakaraang February yata yun, may shoreline. So yung mga na-detect kong lugar na flood prone areas, pinuntahan ko po talaga yun sir. So positive din naman, positive din naman na may nagaganap talagang paha doon sa lugar na yun. Yun ang pinaka kumbaga worst na study ko na puntahan talaga during malaking ulan. During the event mismo pinuntahan nyo Yes to po. verify? Okay. Puntahan po talaga sir. May mga documents po ako dyan. Hindi lang po nasali doon sa na-publish ko pero sa thesis book ko nandun lahat po yung mga evidence po na bahain po talaga yung lugar. At saka yung sa landslide po din po sir, yung mga area na nagkakaroon talaga ng landslide, tinitingnan ko din po doon
kung nagtutugma ba doon sa na-predict ko. So, nagtutugma din naman kasi may mga na-event po talaga dito sa particular in barangay somewhere in Mayo. Yun, nagtutugma din po naman, sir. At saka doon sa barangay namin sa Mati, dito yung tinatawag na Macambol, na ano po, nagtatanong po ako na doon sa area na may nagaganap ba dito na mga landslide. So, yung mga komunidad naman diyon, sir, nag-justify naman na mayroon talaga dyan, sir. May sa tunganayan nga, may malaking biak yan sa itaas. Hindi namin alam kung bakit nagkakaroon ng biak yan sa itaas. So, yun ang pinakamalaking ground truthing na nagtutugma doon sa study ko, sir. Ganun po. So in addition po dun sa flood and landslide susceptibility, may ginawa din kayo na urban sprawl assessment. So I'm guessing ito expansion ng urban area. Tama po ba? Yes po, sir. So paano siya ngayon paano ito ngayon pumapasok dun sa ginawa nyo? Nakikita nyo ba na yung mga urban areas na to located sa mga highly susceptible or flood or landslide prone areas or anong nangyayari dito? Yes po, sir. Yung data kasi nakuha ko from NAMNARIA. Hindi pala. From isa din po pala yung sa NAMNARIA. Kasi nga nakikita natin yung bawat 3 taon kung saan yung nag-accumulate yung urban sprawl. So, yung population mataas, patungo din doon sa mga area kung saan may mga bahaing lugar. Yun, may mga nakikita din naman, sir. So, naisama ko din naman yun doon sa study ko kung gaano ba kalaki yung possible effect doon o maapektuhan ng mga komunidad na possible na bahain sila. So, yun ang mga nakikita ko. So, yung hindi ko matandaan yung anong taon ba yun. I think 2010, tsaka na may 2015 at tsaka 2024 ako na data. So, nakikita ko doon yung paglaki ng population kung saan doon patungo talaga sa mga na-detect ko ng mga flood-prone areas. Yun po, sir. So anong since nasa DNR naman po kayo, curious lang din ako, ano ang kumbaga moving forward sa research na to? Like paano nagagamit nyo ba siya for policy making na wag na kayo gumawa ng mga kabahayan nyo dito sa mga areas na to, or anong mangyayari na dun sa mga gumawa ng bahay nila, for example, sa mga landslide and flood prone areas? Okay. Ganito naman talaga, sir. Pag sinabi nating tenurial instrument ng kabahayan, pag sinabi nating nabili na yung may-ari yung area, hindi po talaga yan aalis dyan, sir. Kasi nga, sa kanila na yung lugar, di ba? So, ang ginawa ko, i-present doon sa local LGU namin. Kasi nga, lahat ng plan naman sa buong syudad, dapat na papaloob yan sa CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan. So, malamang doon sa plan na yun, gagawan nila ng paraan na hindi naman sa ganun na ipagbawal na magtira dyan, but gagawan siguro ng infrastructure o mitigating measure na para mamitigate yung baha possible. So doon sa pamamaraan na yun, doon yung focus ng mga project natin, lalong-lalo na sa flood prone areas. So ibig sabihin yan, gagawa tayo siguro ng mga malalaking possible floodway doon, o kaya mga magagandang mga kanal. So mamimitigate yung possible na risk ng komunidad. Yun po yun, sir. Sa ngayon, hindi ko pa na i-present doon sa local LGU namin.
Pero willing din naman sila na isali doon sa comprehensive land use plan namin sa city. Mhm. Yun po, sir. Ayun, so I guess madami na tayong na-discuss dun sa paper. For anyone interested, check nyo lang yung link sa description. Pwede nyo siyang basahin for free at ma-replicate din yung methods. And kung may tanong kayo, I think nandun naman yung contact ni Sir Ramil. So pwede nyo siyang Yes, sir. i-contact dun sa methods na ginamit niya. So ngayon naman sir, punta naman natin yung more on behind the scenes nung paggawa nung study na to. At unang question ko lagi dito ay, ano yung funding source nung study na to? Okay. Ganun, personal po talaga yung funding source na to, sir. Kasi nga, thesis ko lang to. So, So nung personal po talaga. nag-masters po kayo, hindi siya parang study leave or may scholarship kayo? Personal po kayong nag-enroll sa master's program? Well, personal po talaga, sir. Kaya yung mga gastusin dyan, so more on na lang naman, mapping. So analysis doon naman, ang gastos lang doon yung pag ground truth ng area. So tsaka yung mga po, sir, yung mga kailangang obligasyon natin sa ating mga light editor ng ating mga nagawa na mga writing. So yun lang ang gastos niyan, sir. Hindi masyadong malaki. Yun ang pinaka kumbaga focus ng gastos. Focus lang talaga doon sa ground truthing at saka pagpunta sa area. Parang lang po, gasolina ng motor para puntahan, at saka yung mga GPS coordinates naman pwede ko naman hiramin dito sa amin sa office sa DNR. Okay. Kaya yun, parang leisure lang yung gastos. Yung laptop din po naman na ginagamit ko, issue lang din naman ng gobyerno ng DNR. Kaya ito lang din yung ginagamit ko. Tapos Yun po, lahat sir. ng data na ginamit nyo, di ba sir, ano naman siya, parang open source naman, na re-request sa DNR or NOMRIA? Yes po. Ganun po. Like po, raster image na 10x10, binigay naman ito dati namin sa training. At saka yung mga LULC, yun, Vegetative Cover Index ng MRIA, meron din naman. At saka yung soil irritability from MGB, meron din naman ako. At saka yung soil clay content, dito lang downloadable din naman sa soilgrid.com, soil250meters.com. So po, enough din naman siya na kasali sa analysis na to, sir. Pero paano nyo po yun nababalance yung oras nyo sa office at pagmamasters? Ano pa yung schedule nung klase? After work or weekends? Weekends po. Every Saturday naman yung klase namin. So, yung pagre-writing ko sa thesis at saka yung mga ibang na-publish, ginagawa ko siya during kagising ko ng umaga, sir. So, naglalaan ako ng 2 oras na magsusulat. So, gigising ako ng 5:00. Yan po, medyo fresh pa yung utak ko. Kaya po doon po ako nagsusulat hanggang 7 ng morning. Tsaka bago ako maliligo, tsaka mag-prepare. Kasi nga 8:00 pa yung pasukan. So, enough po naman mapabalance yung pagsusulat at saka pag-prepare sa trabaho. Yun po ang pinaka-balance ng aking trabaho at saka study po. So, gano'n nyo katagal ginawa to? Po, sir, 2023 kasi ako pumasok. So, sa MS, yun po, 3 years po ako nagsusulat. Yung yung thesis ko naman, parang 1 year lang yung sinusulat. Yung iba, every year may po ako. Kasi 3 po lang po yung napapublish ko. Yun, lahat ng taon ay may ginagawa po akong parang
ah, kabisihan sa ako ang pag-eskwelahan na sir. Ganun po. Pero hindi po ito yung ano, kasi 'di ba usually yung pagka sa mga government employees, usually may project sila sa office tapos yung project na yun na rin eventually yung ginagawa nilang thesis. So ito po yung sa inyo, hindi siya project ng office, talagang ito yung ginawa nyo na kayo yung nag-isip during the master's program? Opo, hindi po talaga sir. Ah, Kasi nga may iba talaga na kung kung ano yung mga target na dapat tapusin in the year, siya na rin yung parang ano, parang ginagawa nilang thesis. Pero sa akin po sir, iba talaga yun. Iba yung trabaho at saka iba yung tinitesis ko. bu Yung parang ano po, pinaghirapan ko talaga literally na ita-try yung sarili na hmm, kung gaano ba aabot yung utak ko, parang gano'n yan lang yun sir. At saka yung mga naisulat ko sir, sa ngayon ng panahon ngayon is ang ginagawa ng karaniwan ng mga estudyante po talaga, nagsusulat tapos inilalagay nila sa ChatGPT para mag-expound yung ano po, yung mga naisulat nila tapos copy din naman, paste din naman doon sa kanilang ginawang thesis. Gano'n po talaga yung nangyari sa iba. Pero sa akin sir, hmm, hindi po talaga gano'n po. Ang ginagawa ko, sinulat ko yung mga aabot ng aking isipan, yung hmm. English Carabao ko, sinulat ko doon. Tapos yun ipinapasa ko doon sa aking advisor, sabi niya, "Uy, parang English Carabao 'to." So yun, sa pinaka-purpose lang naman doon sir, para mag-i-improve yung sarili ko po, yung talagang Hmm, literal na nanggaling sa aking, pananaw or aking isipan lang po. So ang ginagawa ko, yung lahat ng mga sinusulat ko, ah ano po, ini-edit ng aking, adviser. "Okey Ramil, hmm, gawin mo 'to, ganyan. Hindi ito dapat ang pagkakasulat, bilang science based na ginagawa natin." So, ini-edit. So, hindi ko na mabilang yung kung pangilan gaano ba karami re-revision yung papers ko po, yung mga hmm. manuscript ko. So, hindi ko na mabilang kung, ah, pabalik-balik. Para naiintindihan ko naman sir. So yun, proud po talaga ako sa mga naisulat ko sir. Kasi nga, Hmm, yung galing lang sa simpleng, karanasan at pag-iisipan ko na walang halong AI. Yun po nangyayari oo. sir. Yun na. In addition po with that, ano pa po yung masasabi niyo na very memorable na good experience na na nangyari dito sa study niyo? Ah, una po, yung nagsusulat po ako, shine-share ko doon sa mga kakilala ko doon sa LGU, "Uy, may ano ako, study about flood and landslide, mapping, baka puwede niyong suportahan." Sabi Hmm, nila, "Uy, maganda 'yan, isali natin sa, comprehensive land use, plan. Baka ito na rin yung kumbaga para sa akin yung contribution ko para sa lugar ko mismo." About itong na-study 'to. So, para sa akin napakaganda ito na may contribution tayo sa sarili nating lugar, sir, hmm. parang gano'n. 'Yun ang pinaka para sa akin, ah, magandang nagawa ko dito dito sa Mati. Hmm. Oh, 'yan po. So dito po sa study niyo, at what point did you realize na sapat na yung nagawa mo na ano, puwede na siyang ipasa na thesis or puwede na siyang ipasa as a publication? Oo, 'yun po ah, yung purely mapping po, naprepredict ko na kung saan yung lugar na, bahain pala itong lugar at saka dito landslide prone para ito na lugar. So, nagkakaroon ng ground truthing. Yung na kumbaga na alam ko na talaga na bahain yun at saka may mga evidence na ako.
yun nagkakaroon na ako ng interest na pwede pala itong i-publish for awareness sa ating lugar. So, yun, parang nagkakatugma na yung study at saka actual na nangyayari dito sa amin. So, doon po ako nagkaka-interest na ipapublish po talaga ito. May mga tumulong din naman na sa atin. Kaya yun, sawa ng Diyos na publish din naman, sir. Pero may part po ba dun sa nabanggit nyo kanina na yung mga interviews and ground truthing na ginawa nyo, nandun siya sa thesis pero hindi siya nakasama dun sa publication. Balak nyo po bang i-release din yung mga ibang parts na yun ng thesis, or ano pa yung other plans nyo moving forward sa ginawa nyong study na to? Okay. Yung mga area na napipredict ko na yung mga bahay ng mga lugar, kumbaga yung result ng thesis, magkakaroon doon para sa akin, sir, extension for this study. Dapat magkakaroon yun din po ng analysis. Kasi nga, napakalaking lugar na yun. Parang isang buong barangay yung, may mga portion kasi na isang buong barangay yung nakikita na flood-prone areas. So, doon yun papasok yung analysis kung saan, kumbaga specific lang doon na area. I-predict natin doon kung saan yung flow of direction ng tubig, or saan ba pwede tayong maglagay ng katulad ng mga flood mitigating infrastructure. So, at least, kasi nga minsan kasi dito sa amin, sir, may mga nakikita ako na may project na kanal or flood control project, pero wala din namang dumadaloy na tubig. So, para sa akin, nasasayang lang yung pera ng gobyerno. So, yung sa true for this study, sir, predict natin. Napuntahan po ba ito ni Secretary ba? Si Vince Dizon? Baka sir. No, kaya para sa akin, hindi pwede ito dito sa Mati, kaya kasi nga yung study na to para sa akin napakalaking tulong talaga na madidetect muna yung specific yung lugar kung saan yung pinaka problema bago papasok yung mga projects natin. Yun po, yun po ang mga aking mga pananaw po, sir. Ayun, so almost 1 hour na rin po tayo, sir. Before we let you go po, can you share po ano pong mga ma-advise nyo sa mga aspiring scientists din natin? Lalo na sa mga fellow government employees na gusto rin mag-pursue nung graduate degrees nila. Okay po. Promote ko na lang yung school na kung saan po ako graduate, sir. Lalo na dito sa Durso, ito yung Davao Oriental State University dito sa Davao, dito sa Mati. So, mag-enroll po kayo ng MSES. lalo na yung gustong maging ganap na scientist. At saka tuturuan po kayo maging totoong o maging advocate ng environmental aspect, or gusto maging expert. Meron po kasi ditong tulad ng GIS. So, mga modern field technologies na pwede nating pag-aralan. So, malaking tulong po talaga sa pag-improve ng empleyado tulad ko na nandito sa DNR. So, mag-improve ang mga pananaw natin dito sa ating environment, no? So, hindi lang yun sa gamit ng sabihin nating promotion. Kasi nga, ang competition natin dito sa gobyerno, pag wala ka talagang masteral, so matatalo ka talaga sa mga ranking. So, dapat sana dalawa yung kumbaga panglantaw kung sa Bisaya pa,
panlantaw, dili lang not for only for promotion, but expansion for your knowledge, expansion sa imuhang learning. Ganun po yung mga advice ko po sa gustong mag-master po. Ayun. So I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Ramil sa guest dito sa podcast. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Kung nag-enjoy kayo dito sa episode natin, please bigyan pakipindot naman ng 5 stars dyan sa Spotify. At para mas madami pa tayong mabot na audience. At ayun lang. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.